Good morning! At sa lahat ng mga mothers, good morning! And happy Mother's Day! Wow! Ipagpe-pray po namin kay mamaya. Praise God! Sino po mga mother po dito? Raise your hands, please. Mukhang half of the congregation ay mother. Okay. Hindi ko natatawagin ng mga fathers kasi next month yata yung Father's Day, di ba? Next month ba o July? Anyways, June? Okay. A special day for the mother. Kaya ang topic po natin ngayon dito ay Mother's Day. Siyempre, it's your day. It's the day ng mga mothers. Kaya alamin natin mga parents, mga anak, why there is a so-called celebration ng mother. Alam nyo, it has been neglected by many people na ang mother ay talagang dapat tawagin silang hero. Bakit? Sa totoo lang naman, dahil sa kanila nagkaroon po ng pamilya. There will be no family without a mother. Pero this time, titingnan natin bakit ang damdamin ng isang mother ay maramdaman din ito ng mga lalaki at ganun din ng mga anak especially. Why parents are always nasa bingit ng hindi lang bingit ng kamatayan habang sila po ay nagbibigay po o nagluluwal ng anak. Sila po yung tao na masyadong pagod. Maski nasabihin po natin na sila ay maraming katulong, sila po ay pagod dahil samantalang sila po ay nagbubuntis, ay pagod na. 9 na buwan nilang daladala yung kanila pong baby sa loob ng kanilang tiyan. Tapos hindi pa alalayan ng kanya pong mister. Tapos nagmamadali pa si mister na maglakad at pinasusunod si miss. Bilisan mo naman, tagal-tagal mo, bagal-bagal mo. At sila yung mga tao na pag matapos sila magbuntis at sila po yung mga anak, sila pa po nag-aalaga ng kanila pong mga anak. Sila pa po nagpapadede. At sila pa po ang kalimitan nagpapalit ng lampin. Samantalang si mister naman ay harok maigi. Okay. Parang unfair yata, Bishop Art, yung kinikwento mong yan, ha? O kaya karanasan mo yata yung Bishop, ha? Ang totoo. Kaya ko naman sinasabi yun kasi karanasan nga. Alam nga naman ako'y magkikwento ng hindi ko naranasan. Naranasan kong harok. Ang akin naman pong asawa ay siya ang gising sa gabi para magpadede ng aking mga anak. Ako naman ay nasubukan ko din. Nung ang aking pong anak na si Zayn ay iyak ng iyak, kailangan kong siyang kargahin. Kinanta ko na lahat ang klase ng kantang alam ko. Hindi pa rin po nahinto. Nung kinuha po ng ina, abay huminto. Iba talaga ang karga ng ina kaysa ng ama. Palapakan natin ang mga mothers. Praise the Lord. Praise God. Okay, ngayon, open your Bible if you have your Bible with you. Mayroon po akong nakita sa Bible kanina pong umaga na isang araw doon po sa panahon ng mga Israelites sa lugar po ng Egypt. Nagdeklara ang paraon nang sabi niya, kailangan patayin ang lahat ng lalaki na anak ng mga Hebrews. Patayin daw lahat. Talaga namang mas killing ho yun. Lahat ng bagong panganak, kalimitan po mga midwife ay mga Egyptian. So,
ang plano nila tuwing manganganak na ang mga babae pong ito, ay agad na po nila itong dinadampot at itinatapon kaagad sa Nile River. Ganun ho katindi yun. Mayroon po isang mother na siyang nagkaroon ng kakaibang pagkalinga sa anak. Isinikreto niya yung kanya pong panganganak. At siya po isa pong Levita. At nung ito'y nailuwal niya, napakalusog na sanggol. Kaya ito'y itinago niya na hindi po narinig ang pag-iyak ng kanya pong anak, kundi siya lang ang nakakarinig po nito. At ang bata naman hindi iyakin, kaya hindi masyadong nahalata na siya na ipanganak sa mundo. Then, nung siya po ay 3 months old na hindi na po ito mapigilan sa kanyang paglaki, alam nyo, ang ginawa ng mother, inilagay po niya ito sa isang basket. Pagkatapos noon, ay pinalutang niya ito sa Nile River. Ang purpose niya ay para makita ng prinsesa ng kaharian. Then nakita ito ng katulong. At ang utos naman po ng mother sa kanya pong anak na babae, tignan-tignan mo. Then, sabi nung prinsesa, bakit may basket doon na lumulutang? Kunin mo nga. At nung ito'y nakuha ng kanya pong alipin, ay isang malusog na lalaking sanggol, umiiyak. At nahabag ang prinsesa. At nung ito'y kinarga niya, biglang dumating yung kapatid nung sanggol na yon. Sabi niya, gusto niyong kukuha po ako ng tagapag-alaga para sa inyo? Ang sabi nung prinsesa, sige, maghanap ka. At ito po ay nakuha yung mismong mother ng sanggol na to. At ito'y kanya pong inalagaan. Siyempre, anak pa rin niya eh. Hanggang sa ito po ay lumaki at matapos yung utos na ang mga sanggol na lalaking anak ng mga Israelites ay patayin. So, lumaki na at ito po'y pinangalanan po ngayong Moses. Ito ay, nung malaki na siya, ibinigay na ng kanyang mother doon po sa prinsesa na nag-adapt sa kanya at pinangalanan niya itong Moses. Dahil ang ibig sabihin, siya ay natagpuan ko sa Nile River. Bakit ginawa ito ng mother? It is because of his divine love sa kanyang anak. Hindi siya natakot kailanman na baka mamatay yung kanyang anak na yon kapag ito'y pinaanod niya. Hindi. Ito'y kanya pa rin tanaw-tanaw. Bakit? He see to it na ang kanya pong anak ay safe, ligtas. At purihin ng Panginoon sa pagmamahal niyang iyon sa kanya pong anak na hindi siya pumayag na mamatay ang kanyang anak. Si Moses ay naging tagapagligtas ng buong Israelites sa Egypt. Anong point ko dito? Ang point ay, it's about love of the mother. Napakarami pong mga mother ngayon ay ganoon din po ang kanila pong pag-aaruga. Naalala ko naman ang isang kwento. Mayroon pong 2 babae na nanganak. Naunang nanganak yung isa sa loob ng 3 araw. At yung isa naman ay nanganak din. Parehong lalaki ang kanilang anak. Magkasama sila sa kwarto. Dumating yung time na sa pagkapanganak nung isang babae, namaan sa kanya pong mahimbing na pagtulog, ay kanyang nadaganan ang kanyang anak na ito. Namatay. Nung nagising siya para padidiin ang kanya pong anak, ay patay na yung kanyang anak. Ay nakita niya yung kanyang katabi, tulog na tulog yung mother. Kaya't ang kanyang ginawa ngayon, yung buhay na bata,
Yung anak ng katabi niya, kinuha niya yon at inilipat yung kanyang sanggol na patay. Nung nagising ang mother, nakita niya padididinan niya ito ay patay. Umiyak siya ng umiyak. Pero nung kinaumagahan, nakita na, dahil hindi na madilim, maliwanag na, nakita niya yung bata po pala na namatay ay hindi niya anak. Ang sabi niya, hindi ko anak to, anak ko yan. Sabi nung isang nagnakaw ng bata, hindi anak ko to, patay ang anak mo. Hindi, kitang-kita ko ang anak ko. Alam ko itsura niya, anak mo itong patay. Hindi, akin yan. Nag-aagawan sila sa batang buhay. Hindi sila maawat, nag-aaway. Ang ginawa ng mga tao, dinala ito kay Haring Solomon. At ang sabi, ano bang pinag-aawayan yung dalawa? Itong bata kinukuha niya, anak ko ito. Hindi anak ko po yan Kilalang kilala ko ang aking anak, tingnan niyo po ninyo. Hindi anak ko talaga to. Ang anak po niyang patay. Hindi, ninakaw po niya. Hindi. Ganito na lang. Para hindi kayo mag-away. Tawa, laki na yung espada. Bakit po espada? Hahatiin ko ang bata. Ang sabi nung tunay na ina, huwag po. Huwag po. Huwag niyo kong hatiin po ang bata. Ibigay niyo na lang po sa kanya. Mabuhay lang po yung anak ko. Ang sabi naman nung isa, hindi, hatiin po ninyong bata. Walang awa yung isa na mamatay ang bata dahil sa hindi niya tunay na anak. At yung tunay na ina ay naawa at sinabi niyang, ipaubahayan niyo na po, sa kanya na po ang bata, mabuhay lang po ang bata. Ang sabi po ni Haring Solomon, nangangahulugan, iyo ang bata dahil gusto mo itong mabuhay. Mga minamahal, ang tunay na mother na nakita ko dito, kilala niya ang kanyang anak. Yan ang una. Kilala niya ang kanyang anak. Pagkaluwal pa lang po ito, pagkayakap po dito, alam na niya kagad ang itsura nito, pati kilay, pati ang ilong. Kaya hindi pwede itong itago sa kanya. Kilala ko ang aking anak, sabi ng mother na yon. So she knew her son. Pangalawa, she don't want to lose her son. Ayaw niyang mawala ang kanyang anak. Hindi na baling mawala sa kanyang kamay, huwag lang mamatay ang kanyang anak na yon. Kaya pinaglaban niya, akin yan, akin yan, akin yan. Pinaglalaban ng tunay na ina ang kanyang anak. She fight for her rights as a mother. Maski anong mangyari, akin talaga yan. Kaya sila halos magsabunutan siguro. Pero, nung narinig niyang papatay na lang ang bata, ang sabi niya, ibigay niyo na lang po sa kanya, mabuhay lang po yung anak ko. Mga minamahal, ang tunay na mother, hindi na baling siya ay mahirapan, mabuhay lang ang kanyang tunay na anak. Iba ang tunay na pag-aalaga ng isang mother. Iba ang sakripisyo. Ayaw niya na basta-basta lamang mawala ang kanyang paghihirap sa kanyang anak. Marami na akong narinig at nakilalang mga magulang, pag nagkakasakit ang kanila pong mga anak, parang gusto nilang sila na lang ang magkasakit, wag lang ang anak. Gumagastos sila ng husto para lamang mapalaki ang anak. Nagsasakripisyo ang mga magulang na ito, lumaki lang ang kanilang anak. Naalala ko, bata pa ako noon, yung aking pong tiya,
ay mayroon siyang anak na hindi makakain. Pero wala din po siyang gatas. Alam niyo ang ginagawa niya? Siya mismo, dahil wala rin pong gilingan, siya mismo ang nagdudurog ng bigas sa kanya pong bibig. Pagkatapos noon, isinusubo sa anak. Sabi ko, paano nangyari yun? Sabi niya, gusto ko mabuhay lang yung anak ko. Nginangata yung pong bigas. At pagkatapos noon, pagdurog na saka ibibigay sa kanyang anak. Kung sa tingin natin ngayon parang iyo, pero alam nyo, nabuhay yung kanyang mga anak ngayon. Ibang klaseng sakripisyo. Noong unang panahon, sobrang hirap ng mga ina. Pero sa panahon yata ngayon, sosyal yata ang mga ina. Mayroon pong tagapag-alaga at may mga yaya. Pero hayaan ninyo, nabigyan ko ng pansin ang kahalagaan ng isa pong mother. Para sa inyong lahat ng mga anak, sobra ang sakripisyo ng mga mother. Na darating ang panahon, kayo din na mga babae, bata pa kayo, pag kayo po rin po yung magkaasawa at magkaanak, ganyan din ang mararanasan ninyo. Then that's the time you will understand, ganito pala ako pinaghirapan ng aking pong ina. Dapat ko pala siyang mahalin at pasalamatan. May nabasa ako sa Bible, siya po ay Gentile woman kung tawagin. Doon sa 1 King, chapter 17, verse 8 to 24. Alam nyo, ang ginawa ng babae pong ito, dahil meron siya isang anak na lalaki, gusto niyang mapalapit sa Diyos, kaya pinaglingkuran niya ang man of God. At yan ay si Elijah. Then, ang man of God ang nagsabi ng ganito, ipagluto mo ako ng tinapay. Ang sabi ng mother, babaeng balo. Ang sabi niya, sige po, ipagluluto po kayo, man of God. At pagkatapos nun, iluluto ko po ang huling-huling arinang ito para sa aming mag-ina. At pagkatapos po nito, hindi na po kami kakain at kami mamamatay na. Kumbaga huling hapunan. Ang sabi ng man of God, gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Then, ito'y kanyang ginawa. Aba, yung huling patak na harina, o patak na langis, at kunting harina, aba, hindi na ho naubos. Nag-multiply po ito. At ang sabi ng babae pong ito, man of God, salamat. At mabubuhay kami na mag-ina hanggang sa matapos ang tagtuyo at taggutom. Mga minamahal, dahil sa pinaglingkuran niya ang man of God, the Lord multiply the oil and the flour. Hindi niya ipinagkait ang konting harina na dapat silang mag-ina na lamang ang kakain. Pero sinyer pa rin po niya. Bakit? Ang kanya pong puso ay nais laging mapalapit sa Diyos. Na ang kanyang gagawin na paglilingkod sa man of God ay gagawin niya yon sa Diyos. Ano ang nangyari? Natuwa ang Diyos sa kanyang gesture. That's why, yung harina niya na paubos na, ito'y nagmultiply. Ang langis, nagunti na lang ang kapatak, ito'y hindi na po natuyo kailanman hanggang sa silim na buhay na mag-ina. Ito ngayon na nangyari. Dumating yung time na ang kanyang anak ay namatay. Lumapit siya sa man of God
Ang sabi niya, patawarin niyo ako. Kung ito po'y kung ako po'y nagkasala, hindi ko alam, patawarin niyo ako. Buhayin niyo po ang aking anak. Nakita ng man of God ang kanya pong puso kung paano niya hangad na ang kanyang anak ay huwag mawala sa kanya at ito'y mabuhay. At inalala ng man of God kung paano siya talaga nagmamahal sa kanyang anak na ito. Alam niyo, pinag-pray ng man of God ni Elijah yung batang lalaki. Purihin po ang Panginoon. Dahil sa pagmamahal ng mother sa anak, binuhay ng Diyos ang kanyang anak na yun. Brothers and sisters, everybody's in love. Alam niyo ba na ang mother ay nagsasabi sa kanyang maraming anak, kapag may sakit ang isa niyang anak, ang sabi niya sa kanyang mga ibang anak, huwag kayong lalapit sa inyong kapatid. May sakit ito, baka kayo mahawaan. Kahit pag lumalapit, huwag lalapit. Ang tanong, bakit hindi niya pinalalapit ang kanyang mga anak at siya naman ang lumalapit? At bakit hindi siya nahawaan? Tanong niyo kung bakit hindi siya nahawaan. Hindi siya nahawaan sapagkat ang pagmamahal ng mother ang kanyang immunity. Ito po pala ang protection ng mother na mapagmahal sa anak. Hindi siya pwedeng hawaan ng anak na may sakit dahil sa kanyang pagmamahal. So love is our protection. Love is your protection. That's why yung love is also a healing. Medicine din pala ito. Kapag ang mother ay nandidiri sa anak, I'll tell you, mahawaan siya ng sakit ng kanyang anak at hindi gagaling ang kanyang anak. Pero ang mother na mapagmahal sa anak, hindi siya tatamaan o mahawaan ng sakit ng kanyang anak at gagaling pa ang kanyang anak. That is the love of the mother. Mga minamahal, mother are a gift from God. There will be no so-called family without mother. Mother, you are very special people. You are a gift from God. Naalala ko yung mother ko. Di ko alam kung narinig yun yung kwento ko pong yun. Ako po ay, 8 kami magkakapatid. At ako po'y pampito. 2 lang ang lalaki, panganay at ako. Maski saan pumunta yung mother ko, then naglalabandera siya. Ako po'y sinasama niya. Nakikita ko siya na isang malaking box, punong-puno ito ng labada. At pagkatapos noon, dadalhin po niya ito sa mga inchik. Ako'y nakakapit lang sa kanya pong saya. Ang bilis ng kanyang pong lakad dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Ako na may takbo ng takbo. Tandang-tanda ko po yun. Hanggang dumating yung time, ako po'y gutom. Naglalaba po siya, malapit sa may balon. Ang sabi ko sa kanya, Nay, gutom na po ako. Gusto ko po ng candy. Alam niyo, sabi niya sa akin, anak, ibenta mo na lang ako doon kay Inyang. Sabi ko, ibibenta ko ho kayo? Ibenta mo ako kay Inyang para magka-candy ka. O kay, ibenta mo ako doon kay Indik. Ito yung mga tindahan. Doon sa may-ari ng tindahan. Ibenta mo ako doon kay Indik para magka-candy ka. Di ako'y nalungkot. Bakit? Mawawalan ako ng ina? Ibibenta ko ang inay ko dahil sa candy. Di ako umiyak na lamang. Hanggang sa nakita ko yung kanyang pagpapagod. Matapos siya maglaba, patutuyuin niya, aalmirorin niya, pagkatapos ng paplantsahin niya. Ako naman nanunod lang sa kanya. 2 to 3 years old. Nakatingin lang. Hanggang sa isang araw,
Pumunta kami sa isang syudad, sumakay siya ng bus, kasama ko rin. Alam nyo, nakasampa na po siya dahil nasiraan yung bus. Nakasampa na po siya doon sa pantrangko, ang bus noon. Yung ang daming pintuan, ganon. Daming pintuan. Nakasampa na po siya. Akala niya naman na isampa na ako. Tumakbo na po ang bus, naiwan po ako. Alam nyo, sumigaw po siya. Anak ko. Hanggang sa malayo na, huminto ang bus. At bumaba po siya at hinabol po niya ako. Umiiyak siya. Sabi ko, grabe ako mahalin ng aking ina. Ganun pala ang mother. Hindi niya hahayaang mawaglit ang kanyang mata sa kanyang mga anak. Kaya ganun ko kamahal yung mother ko. Alam nyo, mga kapatid, sa totoo lamang, nakalagay po sa Bible, ang anak na nagmamahal sa magulang, giginhawa ang buhay. Sinong gustong guminhawa ang buhay? Sinong gustong guminhawa ang buhay? May mga anak ngayon na inaaway ang magulang. Naalala ko naman yung isang kwento. Isang mother na ginawa po niyang araw ang gabi sa paghahanap buhay. Masustentuhan lang niya yung kanya pong anak sa pag-aaral. Nakatapos ang anak sa pag-aaral ng abogasiya. May kausap ba ako? Abogasiya. Hanggang sa nalaman ng abogado na yon, nang mayroon pala po siyang mamanahin. Apuradong kumuha ng mana. Alam nyo, nung hindi binigay ng kanya pong mother, dinimanda niya ang kanya pong mother. Gumawa siya ng istorya para lamang mapwersa yung kanya pong mother na ibigay ang hinihiling nito. Pagdating sa korte, ang mother ay umiiyak. Sabi ng judge, bakit po kayo umiiyak? Bakit nagdemanda po ang inyo pong anak? Hindi ko siya maintindihan. Paano niyo po ba pinalaki ang inyong anak na ito? Lawyer pa naman. Kinuwento mula nung siya bata hanggang sa siya ay nagtapos kung paano pur sakripisyo ang ginawa ng mother. Napaiyak ang judge. Ang sabi niya, ngayon ko naintindihan na ikay isang warang ina. Nagbinigay mo lahat para sa iyong nag-iisang anak na ito hanggang sa maging abogasiya. Ngunit sasabihin ko ngayon, ikaw na attorney, ikaw'y walang hiya. Wala kang hiyang anak sapagkat matapos kang alagaan, palakihin, paghirapan ng iyong ina, ganyan pa ang igagante. Ikaw pa gusto magpakulong sa taon nagbigay ng buhay sa iyo. Ngayon pa lamang, sinasabi ko sa iyo at akin nilalagdaan, wala kang mamanahin dahil ikaw ang nagdemanda sa iyong ina. Guys, umiyak yung mother. Sabi niya, hindi po. Pamamanahin ko pa rin po siya. Kasi siya po ang nag-isa ko pong anak. Maski na ako'y dinimanda niya, mamahalin ko pa rin po siya. Sakat lamang nagising ang attorney na sabi niya, patawarin mo ako, inay, sa kabila ng kabutihan mo sa akin, ito pa ang aking ginawa sa iyo. Patawarin mo ako, ina. Ang mother ay walang magawa, kundi mag-release ng forgiveness sapagkat tanggapin niya sa hindi, anak pa rin niya ito. Everybody say love. Kung walang pag-ibig, walang pamilya. Kung walang pag-ibig, walang masayang tahanan. Kung walang pag-ibig, walang magandang komunidad. Pero ang tunay na nagpapaganda ng isang tahanan ay ang warang ina na nagmamahal sa kanyang mga anak.
Palakpak muli para sa ating pong mga mother. Happy Mother's Day. You are a blessed mother. You are. Puro sakripisyo ang ina. Yung Shunammite woman, doon sa 2 King chapter 4, verse 8 to 37, makikita nyo rin doon kung paano ang Shunammite woman, nag-iisa ang kanyang anak, namatay po ito. Lumapit muli sa man of God, please, buhayin ninyo ang aking pong anak. Dahil ang man of God ay kanya rin pinaglingkuran. Mga minamahal, ang Diyos ay natuwa sa Shunammite woman, ang kanyang anak na namatay. Ginamit ng Diyos si Elisha naman para ito ay mabuhay. Bakit ko kinikwento po ang mga bagay nito sa inyo? Ang isang mother na in love kay Lord, laging dinirinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Mother! Righteous mother! The Lord is listening to your cry. The Lord is listening to your prayers. Habang minamahal mo ng gusto ang iyong mga anak, hindi para ito i-spoil din sila, kundi sila ay bigyan ng magandang kinabukasan. God will sustain your strength in order to fulfill your vision and your divine goal for your children. Kaya mother, maniwala kayo, ang Diyos ay buhay para pagpalain niya ang buhay ninyo. Ang Diyos ay buhay para pahabain niya ang buhay ninyo. Alam niyo po ba kung bakit ko sinasabi ito? Ayon sa statistic, mga minamahal, mas mahaba po talaga ang buhay ng mother kaysa ng father. Alam niyo ba yon? Mas marami pong mga mother na mahabang buhay kaysa mga fathers. Why? Dahil sa kanilang grabing pagmamahal. Ang lagi pong expand po ng kanilang pong buhay, 5 to 10 to 20 years. Ang haba ng kanilang buhay kaysa kanila pong mister. Paano naman Bishop Art? Baka naman talagang donya sila. Wala na silang trabaho, kundi si mister na lang ang nagtatrabaho. No! Mas matrabaho ang mother. Tahimik na mga father. Mas matrabaho ang mother. Bakit? Nagluluto sa umaga, maaga siyang gigising, siya pa po ang naglalaba, siya pa po ang nag-aalaga sa mga bata. Si father, maghanap lang ng trabaho at magdadala lang po ng sweldo at yun lang po. Hindi lang yun. Ginagambala pa ang mother ng father sa gabi. Kulang ng tulog, pero mas mahabang buhay. Tatanungin ko kayo ha, sino po dito ang mga babaeng balo? Raise your hands. Napakarami pa ng babaeng balo dito. Taas ang kamay. Ayan. Sino naman po dito ang lalaking balo? Raise your hand. Kita nyo, walang balo, isa lang. Nag-iisa po ang balong lalaki ho dito. Marami pong babaeng balo ho dito. Mamili na ho kayo nang ipagpe-pray. Okay? Kita nyo? Iisa ang balong nakita kong lalaki dito. Taas ang kamay ulit, brother. Isa lang. Isa pa. Sino pa? Dalawa. Dalawa? Bakit? Gusto ba maraming babalong? Kita nyo, mas marami po ang babaeng balo kaysa lalaki. Yan. Mga magulang at mga kapatid, maniwala ho kayo, mas mahaba po talaga ang buhay ng babae dahil mas malawak ang pangunawa at pagmamahal. Alulungkot na yung mga lalaki. Nag-iisip, maikli palang buhay namin. Para humaba ang buhay, mahalin mo ang asawa mo.
Kaya naman yata kinukuha ng maaga mga lalaki, inaaway lagi ang mister. Inaaway lagi ang mga misis. Sore. Kaya yata napapaaga ang buhay ng mga lalaki, lagi nang sinaktan ang babae. Darating susuray-suray, sinasampal pa, sinasabunutan pa. Ayaw pang bigyan ng pera. Anong gagawin tuloy ng Lord? Para makapagpahinga naman ang aking pong anak nare, kukunin na kita. Ay di lalo nawalan ng magagastos ang mother dahil nawala ang father. Kailan ba nagpabaya ang Diyos sa lahat na nagmamahal sa Kanya? Now, para sa mga children naman, ang sabi ng Matthew chapter 15 verse 4, mahalaga po ito. Ang sabi niya doon, he who curses his parents will die. Ang anak na sinusumpa ang kanyang magulang, mamamatay. Sabi mo sa katabi mo, hala ka. Sige, basa, 1, 2, 3. God says, honor our father and mother, and anyone who speaks disrespectfully of father or mother must put to death. Pero niyan, kaya kayong mga lahat dito na buhay pa mga parents nila, huwag niyong kailanman i-dishonor ang inyong mga parents. Instead, mahalin niyo sila ng husto at ang Diyos ay nangako, hahabang buhay niyo. Pag inaway niyo ang parents ninyo, ang Diyos na rin na nagsabi, dapat kang mamatay. Sakit naman, Bishop. Anong masakit? Yun ang totoo. Anong karapatan mo para hamakin mo ang magulang mo? Dahil ba sa mas asensado ka ngayon? At ang mga parents mo ay nandoon lamang sila para isang kahig, isang tuka? No. Tungkulin mong anak na suportahan ang magulang mo habang ikinabubuhay sapagkat sila ang naging daan para mabuhay ka sa mundong ito. Sinong gustong humaba ang buhay? Yan ang utos ng Diyos. Ephesians chapter 6 verse 1 up to 3. Honor your father and mother. And God gave this promise. You will have a very long and successful life. Hahaba ang buhay mo at ikaw ay giginhawa. Basa 1, 2, 3. Honor your father. This is the first commandment. With a promise. Anong promise? And you will have a long life on the earth. Hahabang buhay mo. Kaya please, habang buhay pa ang iyong ama't ina, mahalin nyo sila. Maski napakasama, mahalin nyo pa rin sila. Sobrang sama, mahalin nyo pa rin sila. Samang-samang sama, maski na mahalin nyo pa rin po sila. Pakainin ninyo. Ay paano kung kaming iniwanan? Iniwanan na pala kayo. Anong gagawin ninyo? Di wala na siya sa inyo. Iniwanan Pero, huwag nyo silang susumpain. Umalis man ang magulang ninyo, iniwanan man kayo, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Patawarin nyo pa rin po sila. Kayo pa rin ang magbibenepisyo kapag nag-release kayo ng forgiveness sa magulang ninyo. Swerte-swerte naman nila. Sila na nga itong namamalo, naninipa. Sila pa nangunguha ng aming gamit.
Tapos, mamahalin pa rin? Yes. Parang hindi makatarungan ng Diyos, Bishop. Pag gagawin ko pa rin yun. No. Kung ang Diyos nga nagsabi, love your enemy. Mahalin mong kaaway mo. Ay, hindi mo naman kaaway ang mother at father mo. Nakasimangot na po ang iba. Mukhang sila'y pinatatamaan ko. No, I'm just only teaching you the right thing. Dahil gusto ko na ang buhay ng mga JA1 people ay super duper success. Super successful. You understand? Kaya, huwag kang magmumura, di huwag mong mumurahin ang magulang mo. Never ever curse your parents. Exodus chapter 21 verse 17. Diniklara ng Diyos to, anyone who dishonor father and mother must be put to death. Dapat daw po siyang patayin. Inulit niyo sa New Testament. Kaya, as I close, baka may mga magkakagalit ditong mag-iina. Baka mayroon pa rin po ditong nagdadamutan na mag-iina. Baka may nagdemandahan na. Hindi nagpapansinan na sa loob ng bahay, hindi nagpapansinan. O kaya'y mayroon din po ditong mister na wala siyang pakialam kay Mrs. Ano pa ba ang gusto kong sabihin? O, baka hanggang ngayon, kayong mga anak, hindi nyo dinadalaw ang inyong mga magulang. Hindi nyo man lang ma-text. Paano ko na may text, Bishop Art? Ay lagi pag ako'y nag-text, bill mo ko nito ha, pahingi nito ha, hingi ng hingi? Or either, mga anak, ikinahihiya mo ang mother mo. Dahil matanda na siya o kaya'y wala na siyang lakas. Anuman ang itsura ng mother mo, tatandaan mo to. Ina mo pa rin yan. At kapag hindi mo inalagaan yan, aanihin mo din yan. Gayan din ang gagawin ng iyong mga anak sa iyo. Kaya, ipakita mo ang pag-ibig mo, concern mo, pagmamahal mo, suporta mo. I-date mo yung mother mo hanggat kaya pang kumain. Dalhin mo kung saan-saan kainan. Pero huwag mo po siyang pakakainin nang alam mo makakasira ng katawan. Baka gusto mo siyang pakainin ng masarap, ng sobrang sarap dahil gusto mo na siyang mamatay. Huwag mong gagawin yon. Baka ikaw ang mawalan ng buhay. Alagaan ng magulang. Amen! Hallelujah! At baka pag-iyak, pag nawala na sila, saka kayo iiyak. At sasabihin mong, sising-sisi ako, hindi ko malanalagaan ang mother ko. Oh, J1 people, mapagmahal po tayo. Mamahalin natin ang gusto ng ating po mga magulang. Last, naalala ko yung mother ko. Namatay ang mother ko at the age of 89. Hindi na siya nakakakita nung siya'y bago mamatay. Hinahawakan na lang niya ang aking pong kamay at bisig at narinig ang aking tinig at lagi niyang sinasabi sa akin, Arthur, salamat
Oh, magmahalan kayo palagi ha. Yung lagi ko narinig sa kanya. Magmahalan kayo palagi. Kaya, parents, yung mga salita pong yan sa inyo pong mga anak, I hope na pakinggan po nila. Kayo pong mga anak, please obey your parents. Walang mother na nagiging cause ng pag-aaway ng mga magkakapatid, kundi ang mother, ahangan niya laging nagkakaisa ang kanyang mga anak, nagmamahalan dahil yon ang kanyang nais. Lahat ng ito'y kaya nating gawin kapag tayo po'y nagmamahal sa ating Panginoon. Ang anak na nagmamahal sa magulang, gumiginhawa ang buhay. Amen! Now, kung kayo po mga kapatid nga na narito ngayon, na kapag bitaw kayo ng pangit sa inyong magulang, humingi kayo ng tawad sa magulang ninyo, ha? At kayo naman ang mga magulang na nalapitan ng inyong mga anak na kahingi ng tawad, huwag nyo na rin namang usisahin na, paano mo pinagsasabi mo sa akin? Kasi po, nagalit pa ako sa inyo. Ano? Sa kabila ng kabutihan ko sa inyo? Ha? Huwag mo nang uriratin yun. Ang mahalaga, nakahingi ng tawad ang anak mo sa'yo. Pero parents, mahal kayo ng Panginoon. Isa na lang kwento. Sa aklat ng Proverbs chapter 31, beginning verse 10, following verses, mayroon po diya isang warang ina. Ang warang ina pong ito, lagi niyang iniisip ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Nag-iisip siya lagi ng damit ng kanyang mga anak pagdating ng taglamig. At maaga siyang gumigising para lamang maihanda ang pagkain ng kanyang mga anak, ganun din ang trabaho ng kanyang mga katulong. Siya'y masaya na nagdinegosyo. Hindi lang siya isang warang ina, kundi negosyante pa siya. Alam niya maghanap buhay. At ganun din, iginagalang ang kanya pong mister sa komunidad. Bakit? Masaya silang buong mag-anak. Magandang relasyon nila. Mga magulang at mga kapatid, ang sabi ng Bible, parangalan ang mother na ito sapagkat siya ay naging waran sa maraming tao. Ibuntun sa kanya ang parangal dahil nagbigay siya ng magandang halimbawa sa maraming tao. Mga minamahal, ang Diyos na rin ang nagsabi, there are many virtuous and capable women in the world, but you surpassed them all. Charms is deceptive and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. Reward her for all she has done. Let her deeds publicly declare her praise. Tagalogin ko ho. Ibuntong daw po natin ang parangal sa mga mother pong ito na naging waran sa komunidad at sa kanyang buong pamilya. Karapat-dapat daw silang parangalan at pasalamatan. Pasalamatan natin ang Diyos sa buhay ng mga mother. Mawawala daw po at kukupas ang ganda. Ngunit, ang babaeng may takot kay Yahweh ay pararangalan ng madla. Pwede bang tumayo sandali ang mga mother? Mother. These are the mother. Wow. Napansin ninyo, mas in love ang mga mother kay Lord. Napansin ninyo, mas malapit ang mga mother sa Diyos. Sobrang dami nila. Noong nakarang araw, iniisip ko kung paano ko kayo lahat bibigyan ng bulaklak.
Ngunit aking iniisip, baka magkulang. Maging sanhin ninyong pagtatampo. Kaya pinatayo ko na lang ho kayo. At ang tingin ko na lang po sa inyo ngayon ay mga bulaklak na lang. Happy Mother's Day. You are a gift from God. Regalo kayo ng Diyos sa amin. Regalo kayo ng Diyos sa inyong mga anak. Regalo kayo ng Diyos sa ating pong community. At regalo kayo ng Diyos para manalangin, para pagpalain ang ating pong bayan. Alam nyo, sobrang bait ng Diyos sa buhay ninyo. Mas mahaba ang buhay ninyo. Let me pray for you now. Papanalangin ko po kayo. Naalala ko itong song that inspired me kung paano ko pinili ng Diyos at ginamit yung mother ko. The song is like this. From the miry clay, you molded me. You give me life and wash my sins away. You called me from my mother's womb. So here I am, I will obey. You surprise me, oh Lord, and I'm so amazed, showing your glory, Lord, and your loving grace. You strengthen my heart, you strengthen my soul, so I will go and proclaim your grace. I want you to understand this. Si Lord ang tumawag sa inyo. Ginamit din ng Diyos ang mga magulang ninyo para kayo ay mabuhay sa mundong ito. At ngayon ginamit kayo ng Diyos para magkaroon ng anak at mabuhay ang mga anak ninyo. You are a gift from God. Purihin mo at paglingkuran mo ang Diyos. Mabuo sa puso mo ang pagmamahal sa Kanya. At ang Diyos ay may pangako. Sila na nagmamahal sa Kanya, hindi niya ito iiwanan ni pababayaan man. Kundi bagkos sila ay Kanyang pagpapalain ng higit pa sa kanilang mga inaasahan. Hallelujah! Lift up your hands, Mother, and sing with me. From the miry clay, you molded me. You give me life. You give me life and wash my sins away. You called me from my mother's womb. So here I am, I will obey. You surprise me. You surprise me, oh Lord, and I'm so amazed, showing your glory, Lord, and your loving grace. You strengthen my heart, you strengthen my soul, so I will go and proclaim your grace. You surprise me, oh Lord, and I'm so amazed, showing your glory, Lord, and your loving grace. You strengthen my heart, you strengthen
my soul. So I will go and proclaim your grace. You strengthen my heart, you strengthen my soul. So I will go and proclaim your grace. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. And let me pray for you now. I pray, my Lord God, let all this mother be blessed by your Spirit. Pwede ba lumapit dito ang lahat ng mga mother? Sige, come forward. Kayo nasa taas, bumaba kayo dito. I will lay my hands on you. I will bless you today. Oh, Jesus. Thank you, God, for these mothers. Thank you, Lord God, dahil in love sila sa inyo. Lord, salamat. Napakarami po nila. Naniniwala ko, Panginoon, that they are being chosen. Naniniwala din ako, sa kabila na sila, Panginoon, ay maraming ginawa sa buhay. Maraming pagod sa kanilang mga anak. Para pa rin silang walang pagod. Dahil sa sobrang pagmamahal nila sa kanila pong mga anak. Lord, salamat. 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 Dahil alam nilang ipagtanggol ang kanilang mga anak. Alam din nila kung paano i-bless ang kanilang mga anak. Salamat dahil lagi nilang pinapanalangin ang kanilang mga anak. Salamat dahil wala silang sawa na magpaalala sa kanilang mga anak. They are a good mother, parents. I am praying, my Jesus, let this mother experience divine love from you and love from their children. At kung buhay pa ang kanila po mga mister, love from their husband. Acknowledgement, God. Panginoon, gawin mo silang napakasaya. Parents, sabi mo ngayon ito, itaas mo yung kamay. Sabi mo, Lord, salamat sa pagtawag mo sa akin. Salamat sa pagpili mo sa akin. Salamat, Panginoon, dahil pinili mo ako. Pinatawad mo ako. Nilinis ng iyong banal na dugo. Pagkabanalin mo ako, Panginoon, i-bless mo ang buhay ko. Manatili ka sa puso ko bilang tagapagligtas at Diyos ng buhay ko. Salamat po, Panginoon. Lord Jesus, pagpalain mo ang pamilya ko. At salamat sa napakahabang buhay na binigay mo sa akin at ibibigay mo pa sa akin. In Jesus' name, gamitin niyo po ako para sa kapurihan ninyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Ako na lang mananalangin. I pray, Lord, pagalingin mo at palusugin mo ang pangangatawan ng lahat ng mga mother na narito. I pray, Lord God, na silang lahat, Panginoon, ay maglingkod sa iyo. I pray also, God, wala ni sa mga membro ng kanilang pamilya ang mapapahamak sa impyerno. Bagkus lahat sila, O Father God, ay patuloy na makakaranas ng napakasagana, napakasayang pamilya at pamilya nagmamahal sa iyo. In the name of Jesus. And God, ipapatong ko ang kamay ko sa kanila. I pray, my Lord Jesus, they will experience
tremendous visitation of the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus, habang pinapatong kong kamay ko sa inyo, mabilis lang po ito. Angkinin nyo kaagad ang dasal ng puso nyo. Hingin nyo kaagad ang gusto ninyo. Sige, manalangin na kayo para sa inyong mga anak. Come on! Hallelujah! And I pray, my Lord, lahat ng kanila pong mga anak, Panginoon, na magmamahal sa mga mothers, Lord Jesus, lahat sila, God, ay ma-overwhelm sa pinangako mong pagpapala. In Jesus' name, walang maghihirap na mga mother na nandito. Wala din maghihirap na anak na nagmamahal sa magulang. Dinideklara ko ngayon, in the name of Jesus, tanggapin nyo lahat! In Jesus' name! Hallelujah! And last, I pray, God, gamitin nyo po kami na marami pa pong tao'y maborn again, maging buhay na patotoo ang maraming mother sa kanilang kapwa mga magulang at makita ang liwanag ni Kristo sa kanilang mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos, into your hand I entrust their lives and we entrust our lives to you. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen! And amen and amen. Happy Mother's Day.